Magandang araw, ako si Christian of Go Out and Run, and pag-usapan natin ang isa sa pinakamatinding awayan ngayon sa running community. Hindi yan. Strava versus Garmin. So kapapasok pa lang ng October, no? Naglabasa na yung mga posts saka yung mga balita tungkol sa awayan ng Strava at Garmin. So may mga headlines tayo dito, no? Strava just sued Garmin, demands Garmin to stop selling devices. Tinde, no? So basically, may mga patent infringement na kine-claim si Strava. Kine-claim nila na si Garmin is infringing on two patents. One around segments and the other is around heat maps. Pag narinig natin or nababasa natin yung segment na word, diba sa Strava natin yan, naririnig. Pero sa mga may-ari ng Garmin at sa nag-navigate ng Garmin app, makikita natin dun sa app, meron din siyang segments part, diba? And yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nagde-demanda ngayon si Strava versus kay Garmin. Actually, matagal na rin kasi yung Garmin segments, no? Way back in 2014, based dito sa article, si Garmin and Strava rolled out Strava Live Segments. 11 years ago na yun, no? Tagal na, no? Pero, ngayon pa lang nagagalit si Strava. Bakit kaya, no? Matindi yan. Tapos, ang second patent na inirereklamo ni Strava kay Garmin is yung heat map display and generation. So, this patent was initially filed in 2014 and awarded in 2016, no? So, nag-file ng heat map patent si Strava noong 2014, then nag-grant sa kanila yon noong 2016. Though additional ones were filed over the following years and awarded in most cases about a year later. Yung heat map, kine-claim ni Strava na sa kanila yung patent nun. So as a result, Strava is claiming that it suffered damages including lost revenue, business opportunities, erosion of competitive differentiation, and network effects, harm to goodwill and unjust gains to Garmin. So matindi-tindi itong away na to, no? Nagka-demandahan na po mga bossing. Kaya na usap-usapan ngayon sa social media kung ano mangyayari sa Garmin at Strava relationship. Alam naman natin, ang Strava kasi kumbaga yan ang social media ng mga runners, no? Instagram or Facebook of running yan. Pag nagkaroon tayo ng activities, mapatakbo yan, cycling or weight training, yung ating GPS or exercise watch. Ganun na lang para mas madali, no? Mapa-Garmin ka, Coros, Sunto, automatically sila yung nagsisave ng mga data ng mga fitness records natin, no? Kung gaano kalayo na takbo natin, anong oras, pace, heart rate, etc. Then automatically, pag nasync natin yan from Garmin, Coros, Sunto, pupunta yan directly sa Strava. So sa Strava naman, yun yung magiging social media natin, no? And nakikita din natin yung records and data ng ibang mga runners, yung mga fina-follow natin at yung mga nagfa-follow din sa atin, no? Or kung sino naman mag-post doon, makikita natin yung mga data nila. So dyan tayo nang i-stock ng mga speed, pace at heart rate ng mga idol natin, saka ng mga tropa natin. Kaya matindi talaga tong pasabog ng Strava, no, na bigla-bigla na lang nilang hinabla ang Garmin, no, after more than a decade of partnership. Ngayon nagtataka tayo kung bakit. Kasi syempre majority ng gumagamit talaga dyan is naka-Garmin. Based nga sa numbers, 1/3 ng nagbabayad ng premium subscription sa Strava is Garmin users. So tindi, no. So, karamihan kasi dyan talaga, bulk or majority ng nagbabayad ng Strava Premium is from Garmin and Apple. Yan kasi talaga yung maraming users, di ba? Di ba natatakot yung Strava na bigla na lang umalis yung mga Garmin users, no? So, parang yun na nga yung gusto nila sabihin, no? Hindi namin kayo kailangan, mga Garmin users. Kaya namin nang wala kayo. So, ngayon nagkakaroon ng backlash si Strava, no? Especially sa US na willing naman sila talaga na iwan yung Strava. Kasi si Strava, o nga naman, para sa majority ng mga tao, no, basically sila ay app lang. App lang siya na pinopost yung mga data natin. Pero mapaano namang GPS watch or exercise or fitness watch, di ba? Garmin, Coros, Sunto, may sarili-sarili naman silang mga app eh. Re-record din naman ng mga data yan. So kung ano lang naman yung data na na-record dun sa mga watch natin, pupunta lang naman yan sa Strava, no? Same lang din naman yan na mare-record sa mga Garmin, Coros, at Sunto app natin. Or kung ano man yung Amazfit, kung ano man yung ginagamit nyo, no? Apple pala, no? Hindi ko lang sinasabi yung Apple. Daming Apple Watch users dyan. Talagang walang takot si Strava na mawala yung 1/3 ng mga premium payers nila, no? Tindi. Pero dito sa atin sa Pilipinas kasi, yan, question yan, may takot din tayong na babasa, no, sa mga comments sa mga Garmin users dahil nga Strava kasi is one of the most popular
applications right now para sa mga runners. So, dyan tayo nagfe-flex minsan, di ba? Kasi walang sariling social media or community yung mga applications ng mga fitness companies or fitness watch companies natin. No? So, sa Strava tayo nagkikita-kita. Diyan tayo nagfa-followan, diyan tayo nagkukudusan. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa kanila. No? Nalabas yung article na to at yung paghahabla na to last October 2. And may mga usap-usapan na by November 1, kung hindi umaksyon si Garmin, baka tanggalin totally muna ni Strava yung Garmin link. Isa din kasi sa gustong mangyari ni Strava, no, is for Garmin to stop selling watches na merong segments at heat map capabilities. Di napakatindi nun, no? Almost all watches ng Garmin is ganun eh. Yung kanilang Forerunner series na sikat sa mga runners, yung Phoenix series at yung Venus series ata meron din. So, basically, yung mga best sellers nila. Siyempre, naka-integrate na yan dyan eh. Although kasi yung segments naman, based sa reports, hindi na nila dinedevelop yan eh. So matagal nang hindi dinedevelop ni Garmin yung segments. Siguro dahil nga doon sa partnership nila with Strava, no? And mahirap din kasi yung patent na kine-claim ni Strava sa heatmaps dahil daw marami naman din gumagamit ng heatmaps eh, hindi lang si Garmin. And hindi siya ganun ka strong yung patent na yun kasi basically binibigay lang naman yan kung sino man yung mag-file daw, no, sa US, kaya medyo questionable din. So yung laban ni Strava dun sa paghahabla na yun hindi ganun kalakas, kaya medyo mapapa-question din tayo at yung iba pang mga experts and media sa running community kung bakit ginawa ni Strava to, especially ngayon, no. And may mga reports din pala na magre-release na si Strava ng IPO niya. IPO is yung ginagawa ng mga company sa US pag gusto na nilang i-take into public yung kanilang company, no. Gustong mag-expand ng Strava. Medyo confident na sila na i-take into public na yung company. So, parang medyo negative PR sa kanila to, no, itong ginawa nila na to, no. Nakakatawa nga yung mga comments eh. I only use Strava for social platform and only because of seamless activity sharing from Garmin. If that stops, Strava is no use whatsoever. Tapos may mga usapan din kasi na Garmin is one of the greediest, no? Ngayon. Pero may mas greedy pa pala daw sa Garmin. Kung mapapansin natin, no, nagkaroon kasi ng Garmin Connect. Nawala yung mga capabilities ng Garmin to download free workouts. Parang kailangan mong mag-subscribe din sa Garmin Connect. Antayin lang natin yung mga magiging updates dito sa hablahan na to, no? Actually, dito natin yung napanood, no? Kay DC Rainmaker. Mas detalyado yung videos niya, no? And meron din siyang parang copy nung mismong complaint eh. Ang tindi nga eh, no? So, lilink natin yan sa baba para mas mapanood nyo kung gusto nyo ng mas detalyadong discussion with regards dun sa hablahan na nangyayari. So, kayo ba sa mga naka-Garmin? Comment nga kayo dyan sa baba kung ano yung gagawin nyo pag totally nawala yung link ng Strava at Garmin. Magpapalit ba kayo ng relo or i-ditch nyo ba si Strava? Ginagamit lang din naman natin siya for posting, no? Maganda kasi yung posting strategy ng mga content creators or ng mga lahat ng tao if meron Strava records, no? Kung hindi naman, pwede pa rin naman tayo mag-post using our Garmin data. Pero ako kasi, medyo safe tayo. Naka-chorus tayo eh. Safe ka, no? So, yun, abangan natin yung mga mangyayari pa, no, sa Garmin and Strava fight na ito, no? At kung totally mawawala na yung link ng Strava sa mga naka-Garmin. And actually, meron pang isang lawsuit na kinakaharap si Garmin. Parang medyo pinagtitripan ng Garmin ngayon. Ganun ba pag sobrang lumalakas? Si Sunto din, nag-file din siya ng lawsuit kay Garmin. So, pag-usapan natin yan sa next video. Kaya yun, maano man yung gamit natin na gear, no? Always remember, run safe. Ako po si Christian and let's go out and run.